During the COVID-19 pandemic, reports circulated that official case numbers were intentionally inflated to create a sense of urgency. The effect was fear-driven policies, mandatory vaccinations, restrictions, and pressure on people's choices. One tragic case was Ontal Charlene Vargas, a 43-year-old Filipino domestic worker in Singapore. After receiving a booster shot as required, mandated by the government, she suffered complications and passed away. Her story reminds us that when numbers or narratives are twisted, lives are put at risk. Fake news is harmful. It manipulates, pressures, and often leads to painful consequences, even death and destruction. In the same way, the churches in Galatia were pressured by a false narrative. They had received the true gospel that salvation is by grace through faith in Christ alone, and that everyone who believes in Christ is made right in God's sight, something that the law of Moses could never do. But the Jewish professing Christians, known as Judaizers, spread this fake news, insisting that circumcision was necessary for salvation. Just like fake news during the pandemic, this distortion created confusion, pressure, and even destruction. That is why Paul writes with such urgency to the churches of Galatia, because turning from the true gospel to a fake one doesn't just mislead, it endangers the soul. So mababasa natin sa verse 1 to 5, Now Paul, an epistle not from men nor through man, but through Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead, and all the brothers who are with me. May kita natin dito, Paul in his salutation, he begins by asserting his authority right away. At hindi ito pagpapakita na si Paul ay insecure, although we are aware sa context nito na marami ang nag-i-slander sa Acts 13 and 14. Pag binasa natin yun ang magbibigay sa atin ng context sa Galatian. First missionary journey ni Paul. Marami ang nag-i-slander sa kanya, kaya sa salutation niya pa lang dito sa kanyang greetings, sinimulan niya ito by asserting his authority right away. Paul, an apostle. Ito ay pagpapakita, making clear the legitimacy of his gospel na kanyang daladala. Paul sets the stage by emphasizing na hindi niya natanggap ang kanyang apostolic commission sa kahit sinong tao. Rather, he asserts that he was commissioned and taught directly by the risen Lord. When Paul, on the road to Damascus, the risen Christ appeared to him, turning him from persecutor of Christians to a messenger of the true gospel. Mababasa naman natin yung conversion niya sa Acts, particularly Acts 9 at sa mga ending chapters ng Acts, ni-reiterate niya yun. Kinwento niya yun ng paulit-ulit nung humarap siya sa mga authorities. Ang kanyang authority, therefore, was a divine calling sa Lord. Hindi siya pinatungan ng kamay ng mga ibang tao, kagaya ng mga apostol at sinent out, kundi ang tumawag sa kanya mismo is the risen Lord. And therefore, sinasabi niya dito, therefore, to reject Paul is to reject Christ and God the Father who raised Jesus from the dead. To reject the gospel proclaimed by Paul is to depart from God. Dahil si Kristo ang tumawag sa kanya, therefore, mga taga-Galatia, if i-reject ninyo ang authority ko as an apostle, called by Christ, divinely called, you are also rejecting the one who called me, who sent me. Kaya ang layunin ng ating mensahe ngayong umaga
ay ipakita na ang pagtawag ng Diyos sa atin sa biyaya ni Kristo ang siyang magpapanatili sa atin na patuloy na nakaasa sa nag-iisang ebanghelyo, no other gospel, upang sa araw-araw na pag-consume natin ito ay makatagpo tayo ng lakas at kasiyahan kay Kristo at mapangalagaan ang ating mga kaluluwa laban sa peking ebanghelyo na nagnanais maglinlang sa iglesia. Kaya ang mensahe natin ngayong umaga, ang tunay na ebanghelyo ang tumatawag sa mga tao para sa kaligtasan. Kaya ang sino mang sumunod o mangaral ng peking ebanghelyo ay may nakaabang na banta at kaparusahan. In English, the true gospel calls people unto salvation. Therefore, anyone who follows or preaches a fake gospel faces the threat of a curse. Para sa unang punto, the true gospel that called the Galatians. Sa second point naman, the fake gospel that fooled the Galatians. Ang tunay na ebanghelyo na tumawag sa mga taga-Galacia at ang peking ebanghelyo na luminlang sa mga taga-Galacia. Para sa ating unang punto, the true gospel that called the Galatians. Naniniwala ako na importante na malaman natin ano ba ang former na buhay ng mga taga-Galacia bago nila matanggap ang ebanghelyo. Ito ay para mas mabigyan tayo ng tamang konteksto. Sinabi sa Galatians 4:3, pinapakita dito na ang mga Jews were slaves to their legalistic reliance on the law. Their basic observance like circumcision, dietary laws, and rituals. And verses after that, dalawa yung tinukoy ni Paul doon, the Jewish and then the Gentiles. Sa verse 8, ang mga Gentiles naman sila ay under sa slavery ng kanilang mga idols. Sa verse 8, kaya't hindi na nakakapagtaka na noong naroon sina Paul at Barnabas sa Lystra, isang region sa Galatia, at nang mapagaling ni Pablo ang isang lalaki na crippled yung paa, matapos makita ito ng karamihan, sila'y sumigaw sa kanilang dialekto o sa kanilang wika. Sabi, ang mga taong ito ay mga Diyos na nag-anyong tao. Kaya't itinuring nila sila, Barnabas at Pablo, si Barnabas bilang Zeus, si Pablo bilang si Hermes sapagkat siya yung tagapagdala ng salita. Noon, may templo si Zeus. May templo si Zeus, labas sa bayan, malapit lang. Kaya't ang pari ng templo at ang karamihan ay nagdala ng mga toro at mga korona ng bulaklak sa pintuan ng bayan at naghanda silang maghandog ng alay para sa mga apostol. Can you imagine, no? Isang tao, pag-aalayan mo. Can you imagine the condition of those people in Galatia? Yan ang kalagayan na nadatnan ni Pablo at Barnabas sa lugar na iyon. Mga Hudyo na enslaved sa kanilang self-righteousness at mga Hintil na enslaved sa kanilang idolatry. Pero kung tutuusin, itong dalawang kasalanan na ito, self-righteousness at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan is one and the same, idolatry. Denial sa Diyos. In short, mga enslaved sa kanilang mga kasalanan. At sa ganyang kalagayan, nalalaman natin na wala talagang tunay na kapayapaan sa Diyos. When we are committed to the idols, regardless kung ito ay sa idol ng ating mga puso, ang ating sariling kakayahan, we are already departing from our true God. So, ang question is, dahil ganun ang kanilang kalagayan, paano sila magkakaroon ng kapayapaan sa Diyos? Wala nang iba. The gospel of grace that was proclaimed unto them freed them from their bondage of sin. At napaka-impossible na hindi makita ng mga taga-Galacia ang kagandahan ng gospel truth na ito because this gospel as preached by Paul
came with such power nung time nila. Sabi dito, sabi ni Paul sa verse 4, Jesus rescue us from this evil world. Yun yung salvation message na binigay ni Pablo sa kanila. Pero hindi nagtatapos doon. May isang question, paano ba sila ni-rescue ng ating Panginoong Hesukristo? Sa paanong kapamaraanan? Sa paanong kapamaraanan? By giving His life for their sins. The word for means on behalf of or in place of. At naniniwala ako na naunawaan ito ng mga taga-Galasya na ang kamatayan ni Kristo ay hindi lang isang general na sacrifice, kundi isang substitutionary. Paul is very intentional sa kanyang sinabi dito, Jesus Christ rescue us from this world by giving His life for our sins. And this gospel of grace gave them peace with God the Father. Ito ay nagpalaya sa kanilang kasalanan. Ganito sinabi ni Paul sa kanila sa Acts 13, verse 38 to 39. Ganito dineliver ni Paul, brothers, listen, we are here to proclaim that through this man, Jesus Christ, there is forgiveness of sins. Everyone who believes in Christ is made right in God's sight. Something the law of Moses could never do. At bilang mga hearers siguro noong time na yon, na nakikita ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanilang mga kasalanan, mapapatanong ka siguro, what? Ako ay hariing matuwid by only believing in Christ? And this is the rich doctrine of justification by faith. At yung theme na yan nagra-run through sa letter ni Paul sa Galatia. What is this justification by faith? Sa courtroom ng Diyos, inilatag ang lahat ng ebidensya na nagpapatunay na ang mga tao sa Galatia. And what's true for Galatian is also true for us. Inilatag ang lahat ng ebidensya na nagpapatunay ng kanilang kasalanan. Sila ay guilty, leaving them without defense. Wala silang maidadahilan sa Diyos at may nakaabang na martilyo na magpo-pronounce sa kanila guilty of death penalty. Pero willingly, may pumagitna sa kanila ang ating Panginoong Jesus na kusang namatay for the elect people of Galatia. This is substitutionary atonement. Kaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, pananampalataya lamang kay Kristo, walang dagdag. It is by faith and by faith alone. Ibig sabihin, pagtitiwala sa Kanya at sa Kanyang perpektong katuwiran na kailanman hindi natin magagawa at sa kamatayan niya na nagbayad ng ating mga kasalanan. Ang martilyo na nakaabang, na handang mag-declare sa mga makasalanan na tao sa Galatia para i-pronounce sila ay guilty. Sila ay idineklarang matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya nila because of believing in our Lord Jesus Christ. Ito ang ebanghelyo na natanggap ng mga taga-Galasya, ang ebanghelyo na tumawag sa kanila sa biyaya, kapayapaan, at kalayaan sa pagkagapos nila sa kasalanan. Gaya ng natanggap na kapayapaan at kalayaan ng mga taga-Galasya, ito rin ang natanggap natin mula sa Diyos. Mga kapatid, ang hindi nagbabago na mensahe ng tunay na ebanghelyo. Ang ebanghelyo na simple at madaling makabisado, kahit bata, ito ay nakakabisado, ang ebanghelyo na klaro at madaling intindihin. Madaling makabisado at madaling intindihin. Kaya kung may pagkakataon sa ating buhay na para bagang lugmok tayo sa kalungkutan
dahil sa ating mga nararanasan sa trabaho, pressure, or sa ating mga natitirang kasalanan. Ito ay nagdudulot sa atin ng anxiety and depression at nagre-resulta sa atin, kagaya ng mga tao sa Galacia, ng agarang paglayo, imbis na agarang paglapit kay Kristo because of our self-medication. For example, no? And I would be very, very specific here. For example, sa mga sexual sins like pornography, the way to combat this sin ay hindi lamang sa pag-resist. Yes, we resist the temptation, but we resist na tumatakbo papalapit kay Kristo. We resist the sexual sin of pornography, hindi para mag-self-medicate, kundi we resist it by running to Christ. Hindi by running to our self-righteousness. And that's the way to combat this sin. We resist na tumatakbo sa paglapit kay Kristo. Self-medication, at the end of the day, is still trusting sa ating mga sariling kakayahan. It is still rooted in pride, and at the end of the day, we are undermining the grace of our Lord. So ang manner ng pagtalikod natin sa ating mga kasalanan ay papalapit sa ating Kristo. Pagtakbo sa ating Kristo. Our great high priest. Sa lumang tipan, ang mga pari ay nag-aalay ng hayop para sa kapatawaran ng kasalanan ng Israel. Halimbawa, ang dugo ng tupa o baka ay pinapahid sa altar. Ang kasalanan ng tao ay pansamantalang na itabi sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop. Ang pari na gumagawa nito, kumakatawan sa taong nagkasala at tanging sa Diyos lang nakalaan ang sakripisyo na ito. Ngunit kahit gaano karami pa yung handog sa Old Covenant, no? Kahit gaano pa karami ang paulit-ulit na handog na ito, hindi ito nagiging sapat. It's not enough. Ngayon, si Kristo na ating mediator, hindi siya nag-alay ng hayop, kundi siya mismo ang naging alay. Siya yung nag-alay at inalay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang kanyang sakripisyo ay ganap at perpekto. Sa kanyang dugo, ganap ang kapatawaran. Sa kanyang kamatayan, ganap ang paglilinis sa kasalanan. Kaya mga kapatid, ang challenge sa atin, let us avoid self-medication. Let's really avoid that self-medication. While we encourage our brothers to self-examine. At tama yun. Sinabi rin ni Paul yun, examine yourselves whether you are in the faith. So tama ang mag-self-examine. But after your honest self-examination, agaran kang humanap ng comfort kay Jesus who died in your place. Who died in your place. At para sa mga hindi pa mananampalataya, basically, there is no way of telling para malaman mo na namatay nga si Kristo para sa iyo. Dahil ang evidence ng ating applicatory union, ang evidence ng pagtawag sa atin si Kristo, pagtawag sa atin ng Diyos sa pamagitan ng election at yung substitutionary atonement, ang evidence nun is our faith, yung applicatory union ng election and pagbuhos or pagdanak ng dugo ni Kristo, yung kanyang sacrifice na nangyari sa history. So there's no way of knowing unless mag-manifest yan sa pananampalataya. Only then you will be justified, righteous. At kung hindi ka pa nananampalataya kay Kristo, may banta ng kamatayan sa iyo. At pagdudusahan mo itong mag-isa sa impyerno, walang sino man ang makakapagbigay ng comfort sa iyo doon na
tatapik ng iyong likod na tahan na. Mag-isa ka doon, madilim sa lugar na iyon. Walang magko-comfort sa iyo doon. At wala na magsasabi sa iyo doon na, okay, umangat ka na dyan, ako na. That will be forever. That will be for eternity. Kaya ang panawagan sa iyo ngayong umagang ito, ikaw ay manampalataya kay Kristo. Talikuran mo ang iyong kasalanan. Manampalataya ka kay Kristo. Now, para sa atin, bilang aplikasyon, we will never graduate on the gospel. We will never graduate on the gospel. Kapag tayo'y bumabagsak, ang ibanghelyo ang tumatawag sa atin para bumangon. Kapag tayo ay nagtatagumpay, ang ibanghelyo ang tumatawag sa atin para magpakumbaba at hindi magmataas at ariin na ito ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Kapag tayo ay nahihirapan, ang ibanghelyo ang tumatawag sa atin para lumapit kay Kristo at magtiwala sa kanyang tinapos na gawa. Para sa ating pangalawang punto, the gospel that fooled the Galatians, ang peking ibanghelyo na luminlang sa mga taga-Galatia. And we can read in verse 6 and 7, sabi dito, I am astonished that you are so quickly deserting Him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. Ano ba itong mensahe na naglinlang sa mga hintil na mananampalataya sa Galatia? Ito yung mensahe na makikita natin sa Acts 15 verse 1 sa Council of Jerusalem. Pinag-usapan ito doon, and I believe it is very wise for Paul and Barnabas na i-open ito doon sa Jerusalem Council na iyon para lahat ng issues ay mabanggit na nila doon at marami ang makaka-witness at makakapakinig na ito ay existing. It will always be a threat, hindi lamang sa kanila. Dala-dala natin itong threat na ito. Hanggang ngayon, ito ang sabi, unless you are circumcised as required by the law of Moses, you cannot be saved. Ito ang peking ibanghelyo na hatid sa kanila ng mga Judaizers. This is gospel plus something else. Sa kanila, gospel plus circumcision. Imagine, no? Imagine, may iniinom ng fresh and healthy water ang mga Gentile believers doon na galing mismo sa fountain of life. Now, ang ginawa ng mga Judaizers, hindi sila simpleng nag-offer ng another drink. Here, mas masarap to. Hindi ganun yung ginawa ng mga Judaizers. Ang ginawa nila yung iniigib ng mga Gentile believers from the fountain of life na iniinom nila. Ginawa ng mga Judaizers, yun ay pinatakan nila ng chemical, and then yun yung inoffer nila sa mga believers na Gentile sa Galatia. And inoffer nila here, mas masarap to. This is better than what the Apostle Paul given to us. Ito ay mas masarap, ito ay mas enticing, ito ay mas magbibigay ng satisfaction sa inyong mga dila. Yan yung ginawa ng mga Judaizers. So they trample Paul's gospel, which is God's message para sa mga makasalanan. Basically, the Judaizers were saying na ang gospel ni Paul ay kulang. Hindi ito nakakapagligtas. Kailangan itong dagdagan ng circumcision para maging tunay at first class ka na Christian. Sabi ni Philip Ryken, isang commentator, the Judaizers wanted to add something to Paul's gospel of free grace in their thinking. Yes, Paul is preaching fine as far as it goes. But we've been worshiping God for a long time, a lot longer than you Gentiles. In fact, we've been keeping the law of Moses for over thousands of years. And you know what Jesus said? He said that He did not come to abolish the law, but to fulfill it.
If you want to have the full gospel, you need to be circumcised in order to get it. Gusto nyo na maging Christian? Gusto nyo na maging mapasa inyo itong ebanghelyo na ito? Sabi ng mga Judaizers, come and get it by way of circumcision. By way of circumcision. So gaya ng scam sa panahon natin ngayon, it was too good to be true. Gaya ng scam na marami din ang nalilinlang, sadly, ito ang naglinlang sa mga hintil na mananampalataya sa Galatia. And the weight of Paul's astonishment sa mga people doon is how quickly they are deserting, abandoning, betraying, and turning away from God who called them in His grace. Turning into a different gospel. Sabi ni Paul, I am astonished. I am amazed. I marvel. I am shocked. Nung pinag-aaralan ko tong passage na ito, alam kong dismayado si Pablo. Ina-expect ko na sobrang dismayado ni Pablo. Pero ang mga ginagamit na terms is parang nakapanood ka ng isang magandang animation ng isang pelikula na nagbigay sa iyo ng astonishment, amazement, marvel. Doon in-apply yung words. At yun yung irony dito. And I was digging through sa pag-aaral ko na ito. Paul was really in utter disbelief of what happened to the point na he was really astonished, amazed, really shocked sa nangyari. And notice, sinabi ni Paul na, I am astonished, I am amazed, I marvel, I am shocked. Ito ay present. Hindi niya sinabing, I was. It did not say, I was shocked, I was amazed, I did marvel, I was shocked. Hindi niya sinabing, I was. Meaning, noong sinusulat ni Pablo itong letter na ito, yun presently, yung kalagayan ng kanyang puso. Sinusulat niya ito, I am shocked. With his own blood and tears, Paul ministered to this church only now to see them abandoning the gospel they once cherished. Sa experience ni Paul sa ministry, curious lang ako, ano kaya ang naghanda sa puso ni Pablo sa sitwasyon na ito? What could have prepared Paul from this sad, disheartening, heartbreaking event na ito? How quickly they are deserting, abandoning, betraying, and turning away from the gospel. They once cherished this, pero ito ay kanilang pinagpalit doon sa fake one. And they're turning away from the gospel in result, by necessity, they are turning away from God. And until now, sa generation natin, ito ay nagpapatuloy. Gaya na sinabi ko kanina, itong perversion ng gospel na ito ay nagpapatuloy. At ilan dito, no? I will be mentioning this, gospel plus speaking in tongues. Dahil second-rate Christian ka, kapag hindi ka marunong mag-tongues at mag-exercise ng supernatural gifts. Gospel plus magbigay ka para yumaman. Prosperity gospel. Gospel plus baptism, unless nababaptize ka, hindi ka maliligtas. Gospel plus church membership na sa amin lang merong kaligtasan. And we're very aware sa Iglesia ni Cristo. Gospel plus obedience sa sacraments. Yes, okay, Jesus, pero kailangan mo i-obey itong mga sacraments na ito before ka, at kailangan mo i-sustain ang iyong sarili unto final salvation. Gospel plus King James only. Although charitable tayo sa kanila, but still, this is a fake gospel.
Lalo-lalo na kung binibitawan nila ang salita na kung hindi mo hawak ang King James, hindi mo hawak ang salita ng Diyos. This is gospel plus something else. Kung ano yung mensahe na peking ebanghelyo na dinala sa Galatians, ito ay nagpapatuloy sa henerasyon natin ngayon. At ang mga ganitong katuruan, hindi kulang ang scripture dito. Merong banta si Apostle Paul para sa mga nagper-pervert ng gospel. Verse 8 and 9, "But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to what we preach to you, let him be accursed." At inulit uli ito ni Paul. Let them be accursed, as we have said before. So now I say again, if anyone, including me, is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed. I can only imagine na noong binabasa siguro itong letter na ito, noong time nila siguro nagkaroon ng complete silence noong binitawan yung salitang, let him be accursed. At kailangan maunawaan natin ito, na false gospel is really dangerous. How much more? Noong time nila, first hand, si Apostle Paul, si Kristo ang tumawag sa kanila. Direktang narinig nila mismo sa Apostle. Yes, there is only one gospel because there is only one Savior. And nung pinag-aaralan ko ito, nabasa ko yung commentary ni Tim Keller. Ang kanyang paraphrase dito, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let him be eternally condemned. Let him be eternally condemned. And Paul, he did not exclude himself. Hindi niya in-exempt yung kanyang sarili. Hindi sinabi na Paul na, if anyone except me. At di natin may imagine, no, nasasabihin din nila Pastor Eli o mga preachers dito, if anyone except Pastor Eli, Brother Eze. No, if anyone. Anyone, kahit messenger from heaven, ang bumaba at mangaral ng gospel, contrary sa narinig na tanggap nila, siya ay sumpain. Even Paul cannot alter, revise, or add anything to the message of Christ. It is God-given message, unchanging and unchangeable. The good news of justification by faith alone, by grace alone, through faith alone, in Christ alone, is the only gospel of Jesus Christ. Only gospel na tatawag sa atin. Anyone who says anything, sabi ni Philip Ryken ulit, anyone who says anything different, Paul doesn't care who you are. You deserve to go to hell. There is no other gospel. There has never been any, and there will never be any. Ang ebanghelyo ay totoo, hindi dahil si Paul ang source nito or may dala-dala nito. Totoo ang ebanghelyo dahil bago ito naging mensahe, ito muna ay pangyayari sa kasaysayan na namatay, sa kasaysayan na may isang Diyos na nagkatawang tao, the second person of the Trinity, para iligtas ang mga tao sa kanilang kasalanan, nagministeryo sa lupa, gumawa ng kabutihan, katuwiran, nagperform ng great miracles, nangaral patungkol sa kaharian ng Diyos at namuhay na matuwid at perpekto. Nagdusa, namatay, inilibing, ngunit hindi siya nanatiling patay at nakalibing. At ito yung glorious sa Christianity, ang resurrection ng ating Panginoong Hesukristo, ang resurrection, ang mabuting balita. Dahil kung
hindi naging kompleto, naging ganap at perpekto ang kanyang pag-aalay, ito ay hindi magiging katanggap-tanggap sa kanyang Ama. Sa kanyang pagbabalik, ito ay comfort sa atin. Ngunit ito ay hindi comfort doon sa mga nangangaral ng peking ibanghelyo. Itong complete story, historical event na naging message ngayon, na tinatawag nating gospel, ito yung fuel na magpapatibok palagi ng engine ng ating mga puso para labanan at lumaban sa mga maling katuruan. Kaya kapag may alteration sa gospel, no, kapag merong alteration sa gospel, ito ay katumbas ng pag-alter ng narrative of what really took place doon sa history. At very familiar, no? Sa generation natin ngayon, fake news. Fake news. Ina-alter yung narrative. Ina-alter yung narrative. Pero alam niyo ba mga kapatid, na kahit kabilang na tayo sa isang reforming church, we still have the tendency to add something to the gospel. Although bilang mga kapatid, nauunawaan natin na meron pa tayong mga remaining sins, pero dapat tayong maging aware sa kasalanan na ito para madali rin nating maiwasan. Kailangan natin ng awareness. Paano ba, bilang mananampalataya, paano kaya natin din ito nakocommit? We add something to the gospel when we bind the conscience of our brothers sa pamamagitan ng ating mga preferences. Same principle. It is gospel plus my own preferences. In short, legalism. Although we have to clarify that licentiousness is also a sin. For now, let me address yung issue ng legalism that creeps in silently sa mga churches. Ito ay kapag tinawag nating kasalanan ang hindi naman talaga kinokondemn ng scriptures. Maaaring hindi ka agree batay sa iyong preference, yung manner of speaking ng isang kapatid sa social media, and then ginajudge natin kaagad yung kanyang motive. Siya ay mayabang. And then we set rules na hindi lang yan dapat yung pinapost mo sa social media dahil masyadong controversial yan. Dapat gospel lang. Huwag kang mag-post about politics because this is very divisive. Those kinds of phrases. Binabrand natin na disobedient si kapatid just because may differing view siya sa kanyang pastor. A millennialist si pastor, post-mill si kapatid, therefore, disobedient si kapatid. Siguro, disobedient si Brother Sam nung unang naging post-mill si Brother Sam kaysa kay Pastor Eli. And kapag ganito tayo, mag-isip, we become like the troublemakers Paul hated in his time. Every time, and let me emphasize this, ganito kabigat ang kasalanan ng legalism. Bear with me. Every time we act like legalists, we dethrone Christ and we replace Him in His throne of grace and we become the judge. We are removing His crown and put it on our heads. And we don't have to be pastors para maging ganito ang attitudes natin. Even as ordinary members, nahuhulog po tayo dito. Hindi ito naging healthy sa mga kapatid sa Galatia at hindi rin ito magiging healthy sa church ng RBCM. At kung hindi tayo magiging aware dito, mga kapatid, baka mahulog tayo sa ganitong kasalanan. Therefore, ang tanging remedy lang ng legalism ay ang nag-iisang undiluted gospel na iniinom ng mga taga-Galatia galing sa fountain of life. Every time we add something to the gospel, sa totoo lang, we are troubling ourselves. Every time we add something to the gospel, every time we act like legalists, hindi lang tayo nagdi-disturb sa kapatiran natin sa iglesia, we are also disturbing our own peace sa Diyos. Primarily, ang sarili nating peace sa Diyos ang ating nadi-disturb.
Mas nadidisrupt natin ating personal peace sa Diyos dahil ang nagiging focus na natin ay hindi na yung righteousness ni Christ, hindi yung righteousness ng iba at yung self-righteousness natin. Pero kung ikukonsume natin ang gospel as it is daily sa ating mga buhay, paano? Through family worship, individual devotion, and study, focusing on the righteousness of Christ, then we will have true peace that surpasses human understanding. This is something the Judaizers will not be able to attain. Itong peace na ito na meron tayo, this is something that the Judaizers in their time will not be able to attain because they add to the gospel of our Lord. Kaya ang challenge sa atin, mga mananampalataya, naway mag-grow pa ang knowledge natin sa pagkakilala natin sa ating Jesucristo, the second person of the Trinity. Huwag tayo magtamad sa ating mga individual studies. Magbasa tayo ng mga theological books na makakatulong sa atin upang lumawak pa ang kaalaman natin sa mga bagay na ito. Aralin natin ang rich doctrine of the union with Christ, substitutionary atonement, justification by faith. Once immersed tayo sa mga doctrines na ito, we will bleed out the truth of Scripture in moments of despair, in moments of challenges sa mga buhay natin. Challenge din sa ating mga parents, sa mga parents dito. Let me also talk to you. Challenge din sa ating mga parents na may mga anak na nag-aaral sa schools na hindi Christian ang curriculum. Remember this, ang gospel-immersed family worship ang nag-guard sa kaisipan ng ating mga anak para hindi ito agad-agad ma-penetrate ng false gospel ng mundong ito. Pero sa mga hindi pa mananampalataya, narinig natin ngayong umagang ito kung gaano kabigat ang kahatulan sa sino man ang mangaral ng false gospel. Ang nangangaral at sumusunod ng false gospel ay parehong may banta. Nakahatulan. Kaya kung narinig mo ang pagtawag ng ebanghelyo ngayong umagang ito, naway tumugon ka. Stop fooling yourself whether or not you can be righteous in God's sight. Because you cannot. You cannot. Walang ibang way. Jesus Christ is the only way, the truth, and the life. Tanging sa pagtitiwala lamang sa katuwiran ni Kristo, magkakaroon tayo ng perpektong katuwiran. At salamat sa Panginoon kung nandito ka at kinakausap kita na hindi pa sumusuko, nananampalataya kay Kristo. Salamat sa Panginoon dahil dito ka dinala at hindi sa ibang lugar na nangangaral ng peking ebanghelyo. Not that ito lang yung nangangaral ng tunay. Praise God kung dadalhin ka rin doon sa isang church na nangangaral talaga ng tunay na ebanghelyo. But for now na nandito ka, salamat sa Panginoon dahil dinala ka niya dito. Ito ay pagpapakita ng magandang probidensya ng Panginoon sa buhay mo. Sapagkat ang tunay na ebanghelyo lamang ang magbibigay sa iyo ng tunay na kaligtasan. Kaya lumapit ka nawa kay Kristo ngayon. Naway ngayong araw ng iyong kaligtasan, lumapit ka na, baka mamaya, huli na ang lahat para sa iyo. Bilang aplikasyon natin ngayong umagang ito, kung immerse tayo sa tunay na ebanghelyo, mahihirapang mag-penetrate sa loob ng iglesia at sa ating tahanan, mga parents, ang false gospel na luminlang sa mga taga-Galasya. Hindi kailanman magiging matamis sa ating mga panlasa ang false gospel, ang preskong tubig ng ebanghelyo na galing sa bukal ng buhay ang magbibigay lang ng tunay na satisfaction sa ating mga spiritual na mga dila. Hindi kailanman tayo magkakaroon ng overdosage dito sa spiritual na tubig ng ebanghelyo. Kahit
araw-araw, minuminuto, oras-oras na i-intake natin ito. Hindi kailanman tayo magkakaroon ng overdose dito. Kaya palagi nawa natin i-consume ang Ebanghelyo sa ating buhay. No other gospel but the gospel of our Lord Jesus Christ. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa message ngayong umagang ito, thundering sa pulpit na ito. At naway nagdala ito ng sanktifikasyon sa aming mga puso, naghugas nga sa aming mga kasalanan, nagbigay ng kapahingahan sa amin sa nakakapagod na linggo. Kabila ang mga balita, naway itong gospel na ito ay magbigay sa amin ng comfort. And may this gospel also save souls. Thank you, Father, so pray in Jesus' name. Amen.